Ito po kahit papaano, magandang balita o mga DDS, mga kampo ng mga Duterte. Ito yung pagkakataon po ninyo. Kasi naniniwala po si Congresswoman at Prosecutor Jinky Luistro ng lalawigan ng Batangas na dapat bigyan ng pagkakataon at mahalaga o importante raw po na mismong si Vice President Sara Duterte ay humarap sa trial. Vice President Sara Duterte said, well, I will attend if I need to, but I won't if I don't have to. Ayaw naman niya ma-intimidate. No, baka ma-intimidate pa daw lahat kayo kapag nag-attend siya. Ang tanong ko, will the prosecution team ask her to attend? Will you want to cross-examine her? It is my humble submission, Karen, that it is important that she attends. Yeah. Because during the inquiry, This is the people's money. yeah, and during the inquiry before the House, hindi naman siya masyadong nag-participate eh. And the people, I believe, are waiting for her explanation kung saan napunta yung confidential fund. So if she is really concerned about her defense, I think she should take advantage of her opportunity to explain her side and present her defense, present her evidence. Otherwise, baka yung kanyang non-participation may be taken against her in as far as public opinion is concerned. Kung kailanman magsisimula at gagawin ang impeachment trial, impeachment court, mahalaga daw po na si Sara ay dumalo or dumating sa trial. Ang sinasabi dito ni Congressman Luistro ay ito yung tamang pagkakataon na kanyang maidepensa, maipagtanggol ang kanyang sarili. Dahil anya doon sa kanyang ginawa sa mga public hearing sa Kongreso, hindi naman anya malinaw ang kanyang naging pahayag dahil kinontra niya ang investigasyon ng Kongreso. Pero itong impeachment court ay hindi naman pwede niyang kontrahin ng ganun-ganun na lang. Ganun pa man, ang sinasabi po ni Congressman Luistro, siya mismo ay naniniwala at siya ay dapat umattend para sa siguro cross-examination at maipagtanggol niya ang kanyang sarili. Kasi nga naman kung mga abogado lang niya ang dadalo ron, hindi direktang matatanong ng mga abogado at ng mga senador judge ng impeachment court ang katotohanan doon sa mga sinabi, ginawa ng pangalawang pangulo ng bansa. Kaya mismong prosecutor na si Congressman Luistro, napakahalagaan niya na si Sara Duterte ay umattend or dumalo at siya ay makapagpaliwanag at kanyang maipaliwanag ang lahat sa isyu ng confidential fund, saan ba napunta ang pera, isyu ng ano tawag ito, korupsyon tungkol sa Department of Education, sa isyu ng video, audio na siya ay nagmura at nagbanta sa buhay ng Pangulo. Mahalagaan niyang siya ang magdepensa nito. At ito kaya sinabing magandang pagkakataon kasi mismong prosecutor ang nagsasabing kailangan siya. Pabor sa kanya yon para kanyang may paliwanag. Ngayon, kung hindi niya sisiputin yan o hindi siya haharap na katulad ng kanyang style, attitude na ginawa doon sa mga public hearing ng Blue Ribbon, Committee on Appropriations sa Kongreso tungkol sa budget, hindi niya maganda yan. Kasi iba ang investigation in aid of legislation kaysa sa impeachment trial or impeachment court. Kasi yung mga senador judge ang magtatanong sa kanya. Ang mga senador judge ang pwede niyang harapin at mga abogado, lalo na ang prosecution panel tungkol dito sa usapin. Kung kayo, mga nanonood, nakikinig, lalo na po yung mga Duterte supporters, baka akala nyo, hindi nyo kasi alam yung proseso. Ito na yung pagkakataon. Palagay ko, mas maganda rin i-advise nyo. Sabihan nyo kay Sara na magpaghanda nito at kay siya ay umattend. Kasi ang balita ko ay mukhang mas papabor si Sara na yung kanyang mga abogado na lang. Dahil sabi niya, maraming volunteer siyang lawyer para i-depensa siya. Pero alam nyo, itong ganitong mga usapin, mas mahalaga yung mismong inaakusahan ang siyang magkaroon ng pagkakataon. At ang pagkakataon yan ay ibibigay para sa kanya. Abangan natin. Kung kailan ang trial, hindi natin alam. Kasi ngayon, may pinagtatalunan pa dyan. Sa June ba
July o August pa? Ngayon bang 18 Congress or sana 20 Congress na lang? Matindi pong debate at pinag-uusapan niya. Okay? Please like and share. At paki-subscribe na rin po itong aking channel, Mike Abe Opinions, kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe dito. At sunod na pag-usapan natin ito. Naku, Okta Research nag-survey mula January 25 hanggang 31, abay nung nakaraang linggo lang. At mas marami ang pumasok sa mga pangalan ng kandidato ng administrasyon. Kasama sa top 5 ay si Senador Bongo at saka si Willie Revilla yata, kung nakakapasok siya. Pero dun sa mga number 12, number 12 pataas, halos hindi makita yung mga kandidato ng Duterte camp. So, eto, pakinggan nito. Mayroong report dito ang GMA News. Isa sa mga lehitimong news organization o network dito sa ating bansa, ang GMA. Kilala ko pa ito, nagre-report si Tina Panganiban ito eh. Pakinggan niyo ito, report tungkol dito sa Okta Research Survey nung last week ng January 2025. Ngayon lang. Tugon ng masa, January 2025, pre-election nationwide survey ng Okta Research, 16 na kandidato ang may statistical chance na manalo kung gagawin ng May 2025 elections noong panahon isinagawa ang survey. Ito'y sina Congressman Erwin Tulfo at kapatid na broadcaster na si Ben Tulfo, Senador Bongo, dating Senate President Tito Soto, Senador Bong Revilla, TV host Willie Revillame, dating Senador Ping Lacson, Senadora Pia Cayetano, dating Senador Manny Pacquiao, incumbent Senators Amy Marcos at Lito Lapid, dating DILG Secretary Benhar Abalos, Senador Francis Tolentino, Makati City Mayor Abby Binay, Congresswoman Camille Villar at Senador Bato de la Rosa. Ayan, 16 po yung binanggit. Yung top 16. Alam nyo, kaya may mga ganyang top kung 10, 20, or 16, or 12. Kasi po ang kandidato ay 66. 66 candidate sa ngayon ayon sa COMELEC. Ang official candidate. Okay? Ngayon, kung kasama ka sa top 16, pero nandun ka sa mula 10 hanggang 16, medyo masikip yan, delikado yan. Kasi sa ngayon ay February na. Ilang buwan na lang, eleksyon na. Dapat kasama ka sa top 5. Pag kasama ka sa top 5, malamang manalo ka. Kasi maaaring pababa, taas yan eh. Pero kung ikaw ay nasa number 10, pataas, medyo magdoble kayod ka na, tagilid ka dyan. At napansin ko po doon sa survey at nabanggit, yung mga tulpo, talagang ibang dating ng mga tulpo. Malakas ang mga tulpo. Talaga lang. Isipin mo, mayroong Senador Rapi Tulfo, tapos Erwin Tulfo, ngayon Ben Tulfo, ay pumapasok, number 1, number 2. Yung ganyan po mga lineup, mahirap nang gibain yan, mahirap nang matalo yan, mahirap nang malaglag yung ganyan. Sa ngayon, sa karanasan ko sa isang pampolitika, sa tagal ko na sa broadcast industry na halos 3 dekada na, at magpo-4 years na tayo dito sa pagiging political vlogger, pagka nasa top 5, talagang matibay-tibay na po yan. Yung nasa huli, talagang malabo yan. Ganun po ang sitwasyon. So ganun pa man, nag-uumpisa pa lang naman ang kampanya, good luck sa inyo lahat. Sana ang mga Pilipino ay hindi magkamali. Hindi ibig sabihin kayo ay kasama kayo sa top 10, sa top 12, kayo na. Hindi po. Pwede pang magbago. Mula 6 hanggang 12, marami pang pagbabago yan. Kaya yung top 5, malamang makalusot na ngayon. Pwedeng magpalitan na lang sila. Pero yung mula sa 6 hanggang 12, matindi pong pukpukan yan. Hindi biro labanan yan. Dahil taong bayan ang magde-decide, taong bayan ang mayroong kakayanan at exclusive na karapatan kung sinong iboboto. Maging maingat po tayo. Maging maingat kayong lahat. Okay? Ingat lang po. Hindi talaga biro itong laban ng pampolitika. Kung ano man ang gimmick na naaayon sa pangailangan ng tao, okay lang yan. Pero yung mga gimmick tulad ng pasayaw-sayaw, kanta, drama, kaartihan, paawa, o kung ano mang gimmick yan, hindi na ho yung papatok. Ayaw na ng tao yan. Ang gusto ng tao ay totoo.
Ano ang kaya mong gawin? Ano ang kakayanan mo? Ano ang plataforma mo? Pag yan ay hindi mo na ilatag at hindi mo na ipakilala, maniwala ka sa akin, kahit sino ka, tagilid ang laban mo pagdating ng Election Day sa 12 ng Mayo ng taong ito. Please like and share ng video. So, para po sa patas na paglilitis dito kay Sara Duterte, kailangan niyang umattend. Ngayon po, 'di ba? Ang sabi nitong si Congressman Luistro, obligado itong si Sara Duterte na umattend para, 'di ba, marinig natin kung ano ang side niya, para malaman natin kung ano ang talagang ginawa niya sa pera ng taong bayan. Tama rin yung sinabi ni Sir Mike Abe, salamat po sa kanyang video, dahil nga po, etong pagkakataon na to 'di ba? Kaya mga DDS, para sa inyo talaga itong video na ito. Tama si Sir Mike Abe. Kumbinsihin ninyo si Sara Duterte na umattend ng hearing ng kanyang impeachment, para, 'di ba, maibulalas niya, masabi niya kung ano talaga ang katotohanan sa kanyang panig. Masabi niya ang kanyang istorya, ang kanyang side, maipaliwanag niya. 'Di ba? Kaya lang, ito po ang naiisip ko, baka hindi umattend si Sara Duterte. Bakit? Para sabihin kagad na luto, 'di ba? O ito ay kumbaga lutong Macau, o yung mga ganun ba, para sa basketball, 'di ba? Parang luto na kagad. 'Di ba? Pwedeng 'yan ang idahilan nitong si Sara para makalusot siya. Kaya nga po, ito yung kumbaga tayo po na mga Pilipino, ang gusto natin katotohanan. Ang gusto natin malaman kung ano ang totoo. Kung nilustay ba ni Sara ang pera ng taong bayan, or talagang ginastos niya sa tamang pamamaraan. 'Di ba? Ako, yun lang din naman na gusto ko malaman, kung ano yung totoo. Ngayon, hindi niya pwedeng isnabin daw po itong Senate hearing na ito. Kasi, hindi ito katulad ng Kongreso o hearing ng Kongreso na pwede niyang hindi siputin. Ito daw po, nako, kapag pinalampas ni Sara Duterte itong impeachment trial at hindi siya sumipot, para na rin niyang sinabi na guilty siya. Para na rin niyang sinabi na kayo na bahala kung anong gusto nyong isipin sa akin. Hindi po pwede yung ganun. Hindi tayo bumoto ng isang vice-presidente na sinasawalang bahala ang tiwala ng taong bayan. So, salamat po kay Sir Mike Abe sa kanyang vlog na ito, at sana po ay ma-comment po ninyo diyan kung ano po ang inyong opinion dito sa nangyayari na ito kay Sara Duterte. At ingat po kayo, nasan mang panig kayo ng mundo, Mama Chup Chup, love you, God bless us all Pilipinas. God first. Kung umabot ka hanggang ngayon, nanonood ka pa rin, i-share, like, and comment ka na rin doon po sa channel ni Sir Mike Abe. At syempre, pati na rin dito sa aking YouTube channel. Maraming salamat po 444,000 subscriber na po tayo. Di baling mabagal, ang importante, umaangat. Di baling mabagal, di baling kukonti, ang importante, totoo po tayo. Salamat po.